Hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon sa Kristo, at kami ay muling nagising. Ako ay muling nagising, Panginoon. You restored me, Father God. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. God is great all the time, and all the time, God is great. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoon sa Kristo, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, God. You are awesome. You are awesome. You are great. Mighty God, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming kilalanin, aming itaas, upang ikaw ay pakinggan ang iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Tuesday. Houston, Texas. Another day to serve you, my King and my Lord, my King and my Lord. And Savior. Lead me with your Holy Spirit. Asa na kayo dyan? Spirit in every step of the way. For the glory of God Almighty alone. Ayan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga at ako ay nakaraos sa aking mga biling sa D&G Rehab at salamat sa inyong paghihintay. Ako ay late, kaya napakabuti ng Diyos kahit na walang late sa Panginoon, basta para sa Kanya. Ituloy pa rin natin ang ating laban. Ayan. Talagang pagod na pagod ang katawan ni Tita Bets kahapon pa. Ayan, so kailangan ko matulog dahil sabi ng Diyos, your body is tired, you go to sleep. Kaya natulog ako ng maaga kagabi
at nagising naman ng madaling araw para tapusin ko ang aking mga trabaho sa D&G bago pa ako magtrabaho na naman sa Joy. Hindi madali mga ka-Team Jesus, no? Ang buhay, subalit dahil kasama natin si Panginoong Jesucristo, siya ang ating kalakasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so, kumusta kayo dyan? Ito ang salita ng Diyos, be still and know that I am God. Kaya, be still lang tayo kung ano man ang sitwasyon natin sa mga buhay-buhay natin. Be still and know that I am God. Okay, so welcome dito sa ating live. Team Jesus, joiners, Facebook YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat at kayo dyan ay naghintay sa akin na makapag-live. Okay, magpuri na tayo sa ating Panginoong Jesus. Be still and know that I am God. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Andito ang aming mga buhay upang inyong magamit
para sa iyong kaharian, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Napakabuti niyo po, higit kanino man, walang Diyos na maaring ikumpara sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo. Maraming salamat po. Nandito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyong kaharian, sa iyong presensya, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At dinideklara din namin ang mga taong ang pagpapatawad sa mga tao nagkamali sa amin, nagkasala sa amin. Lord Jesus, araw-araw, Panginoon, dinideklara namin kung sino man po yung nagagalit sa amin, kung ano man po ang aming mga nararamdamang galit, inis, pagtatampo sa kahit na sino, Panginoon Diyos, nire-release namin yan sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesucristo, we release forgiveness sa mga taong nagkamali sa amin o maging sa aming mga nararamdamang hindi ka nais-nais, Panginoon. We release it. We surrender them to you, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang aming kalayaan, ikaw ang aming kapayapaan. Hallelujah. God is great all the time, and all the time God is great. Yes, Father. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we believe that the King is in the room. Nandito ang hari sa aming kalagitnaan, maging sa mga bahay ng mga anak mong nandito ngayon sa iyong sa iyong live at nakikinig sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Yes, nandito po kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Ang aming mga puso ay inihahanda namin upang makinig sa iyong boses, banal na espiritu. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po, Panginoong Jesucristo, ang iyong lingkod sa iyong cross. Upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kagalingan, ang iyong pag-unawa at iyong mga pagpapalang ng hanggan. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Yay, God!
God is good. God is great. And all the time, God is great. Salamat sa Diyos. So dito tayo sa Santiago. Tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu tungkol sa pagkakaroon natin ng kagalakan sa puso. Kahit na tayo ay mga mahihirap, sapagkat si Kristo, sapagkat pinararangalan tayo ng Diyos ng mga kapatid. Kaya kahit tayo ay mahirap, hindi ibig sabihin nun ay wala nang nakakapansin sa atin, wala nang nag-aalaga sa atin, no? Wala nang nakaalala sa atin. Ang ating Diyos Ama ang nakakaalala sa atin at siya ang nagpaparangal sa atin. Kaya magalak tayo, hindi ibig sabihin na tayo mahirap ay wala na, maging ang mundo man ay ang baba ng tingin nila sa atin, subalit sa ng Diyos, tayo ay pinararangalan niya kung tayo ay matuwid na sumusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah. So, to God be the glory. Kaya wag tayo magsabi ng sana all dyan sa mga mayayaman na yan at ganyan, sapagkat sila ay kagaya din ng mga bulaklak sa parang na sila rin ay nalalanta. Kaya mga kapatid, focus lang tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng kagalakan sa mga puso natin na tanggapin ang ating mga pagsubok, sapagkat sa bawat pagsubok na ating nararanasan, ito'y nagpapalakas sa atin at nagpapatatag sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming mga testimonies dahil yun ang ating mga tagumpay. Hallelujah. To God be the glory. So, dito tayo sa mga pagsubok at tukso. James or Santiago, chapter 1, verse 12 to ito ay ng 8:5-25. 12 to 18. Okay. So, ayan, basahin na natin. Nasaan ang inyong mga Biblia? Ang mga Biblia ay mahalaga. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ayan, ang sariling pagnanasa. Ito ang sinasabi nating lust of the flesh. Na yan ang ating mga pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Yan. Hahantong sa kamatayan yung ating pagsunod sa sariling pagnanasa. 16. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago, hindi nagbabago. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Oh, hallelujah. Yan na, hindi nagbabago ang Diyos, mga ka-Team Jesus. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan, upang maging higit tayo sa lahat ng
nilikha niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe at gabayan mo kami upang mas lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay, ating pag-usapan ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Na ang inyong mga Biblia at atin itong pag-usapan ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Ang pagsubok at tukso. Ayan, ang sabi dito, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Hallelujah! So, ayun mga ka-Team Jesus, mapalad tayo kung mayroon tayong, kung nananatili tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay dahil pagkatapos nito ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Rebuke is real na naman tayo nito. Sapagkat pag nakaranas lang ng maliit na pagsubok sa buhay, kapagod ang buhay na to. O, ayan na naman. So, rebuke is real. O, mapalad. Blessed. Sabi dito, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, mapalad ang mga tao, mga ka-Team Jesus, ang mga tagasunod ni Kristo na nagpapatuloy, na nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa maging anuman ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, sapagkat magkakaroon tayo ng reward. Our crown in heaven is the eternal life. At wag nating sabihin, ang sabi dito, anong sabi dito, napakasimple ang sa akin ng Diyos kung ang Holy Spirit ay nasa atin, na gumagabay. Minsan sinasabi nila, binabasa ko ng binabasa ang salita ng Diyos, pero hindi ko to maintindihan. Pero tingnan ninyo, pag nagbabasa tayo, na ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, napakasimple lang naman ang mensahe na sinasabi ng Diyos sa salita niya. Bakit ito'y nagiging komplikado at bakit ito'y mahirap unawain? No? Sabi dito, dito sa 13, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ayan mga ka-Team Jesus, rebuke is real. Pag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, pag tayo ay nakakaranas ng hirap, pag tayo ay nakakaranas ng emotional na sitwasyon sa buhay, ganito, ganyan, kabigatan sa buhay, mga bulubunduking, mga problema sa buhay, ang iniisip kaagad natin ay, Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong pagsubok? Lord, bakit mo ako sinusubok? Nasa salita ng Diyos, Huwag daw nating isipin na galing sa Diyos itong mga pagsubok na ito, itong mga tukso na ito, bakit mo ako tinukso, Lord? Bakit hinayaan mo ako nga natuksohin? Hindi ka naman hinayaan ng Diyos na tuksohin. Ang tukso, nandiyan yan sa palibot natin, sa paligid natin. Kasi, ang nagbibigay niyan ay ang demonyo. Nasa sa atin yan, nang dahil sa ating laman. Lust of the flesh. Ayan sa sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya,
magbubunga ito ng kasalanan at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hantong ito sa kamatayan. Halimbawa, yung mga lalaki na mga malaki ang libog o yung mga lalaking mga nalilibog. Ayan, mayroong office mates nila kagaya ng nangyari doon sa yung cold case ba 'yon? Na-expose yung CEO at saka yung HR manager. Di ba? Nandiyan ang tukso. Yung babae na yon ang nanunukso doon sa lalaki dahil yun naman pala talaga ang nakasanayan niya na 3 na ang asawa niya at talagang tinatarget niya ay mga CEO. Yung kanyang asawa nga ngayon ay mas mayaman pa yun sa CEO at saka binilhan pa siya ng bahay na worth $5 million yung babae na yun. Kaya lang, yung naging asawa niya ay matanda na. Pangatlong asawa niya, matanda na. E di nagkiringking siya doon sa CEO nila na may asawa din at may mga anak bata pa. Tukso yun! Nandoon na yun! Palagi yan sa palibot natin, sa paligid natin, iba't ibang paraan ng tukso. Nasa sayo yan kung kakagatin mo yung tukso na yan dahil sa laman mo. Dahil sa, anong sabi dito? Dahil sa sariling pagnanasa. Maaring yung lalaking yun ay, ang lalaking yung CEO na yun ay, ano lang yan, pinapakita niya yung ego niya na lalaki siya. Oo, ang pugi ko, ang ganito ko, ang pugi ko, maraming nakakagusto sa akin, no? Ganyan, nagpi-play lang siya, naglalaro-laro lang siya diyan sa relasyon nila. Hindi siya seryoso or what? 'Di ba may mga ganyan? No? Pero maaring sabi niya sa sarili niya, God, why did you allow this? God, why did you test me? Tatanungin natin ang Panginoon, tatanungin natin, bakit mo inalaw ito? Bakit mo ako sinusubok? Nandiyan sa salita ng Diyos, hindi nanunubok ang Diyos. Hindi nanunukso ang Diyos. Kailanman, hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutokso ang tao nang dahil sa ating laman. No? Nang dahil sa ating laman, mga ka-Team Jesus. Ang gusto ng katawan natin, ang gusto ng ating katawan, kapag ito ay ating sinusunod, doon tayo nagkakasala. Sa halip na, itong ating katawan, naalala natin at the Lord doesn't give us fear, the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-control. So, mayroon tayong kapangyarihan, power, to resist the temptations, to resist, no? Na talikuran, itakwil ang tukso. At tingnan ang mensahe o ang salita ng Diyos, sundin ang discernment ng Holy Spirit, sundin ang conviction ng Holy Spirit na huwag. At pigilan mo yung laman mo, anong sinasabi dito? Yung iyong sariling pagnanasa. Hallelujah. Sarili mong pagnanasa na kung saan yun ang dahilan upang sa ganoon ay kung ang kasalanan na yan, so sabihin mo ay try lang to, sige, tikim-tikim lang, pagkadating ng tikim-tikim, ayan, nasanay ang katawan, sige pa, di nagkasala na, nagpatuloy sa kasalanan, di ayun na ang nangyari, yan ang magdudulot sa atin ng hahantong tayo sa kamatayan, mga ka-Team Jesus. So, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang i-rebuke ang masamang espiritu na yan na nandiyan sa ating harapan. Kahit saan tayo pupunta, kahit nasa bahay lang tayo, kahit kasama natin mga pamilya natin, ang tukso na yan ay ang tukso ng
anger, ang tukso ng pagtatampo, ang tukso ng pagsisilos. Nandyan yung mga tukso na yan. Kahit saan ka. Kaya kailangan na ating gamitin itong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pangalan ni Jesucristo. I rebuke you, a spirit of anger, a spirit of envy, sa pangalan ni Jesucristo. I rebuke you. So, kailangan nating i-practice yung mga kapangyarihang ibinigay ng Holy Spirit sa atin, mga ka-Team Jesus, ang pagpipigil sa sarili. Ang mga lalaki, ang mga tukso nila palagi ay babae. Ang mga tukso ay mga inom, yung mga alak, yung mga barkada at iba pa. So, alin ba ang uunahin mo? Ang uunahin mo ba ay ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga barkada? O ang iyong mga anak, ang iyong pamilya? Kailangan kang umuwi pa ng maaga dahil walang bigas doon sa bahay mo. O madala kang sahod mo. So ito'y pambili mo ng bigas. Ang iba ay natukso sa alak, natukso sa barkada. Ganito ganyan, ay para ka namang iba na, ay halika na muna, tagay ka muna. Ayan, natukso sa kanyang sariling laman. Pansariling pagnanasa. Kaya ayon ang nangyari. Yung iba ay pumapasok sa mga gambling, pumapasok sa mga illegal na mga gawain sapagkat ayaw na nilang makaranas ng hirap sa buhay. Ayaw na nilang magtiis. Pero ang sabi dito sa salita ng Diyos, di ba? Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. O see? Ayaw nang maghirap, ayaw nang magtiis, pagod na ako. Bakit? Kasi sarili mo, ikaw lang ang gumagawa niyan eh. Tayo lang ang gumagawa kung bakit nanggaganyan ang mga buhay natin. No, tayo ang gumagawa. Ang sabi sa salita ng Diyos dito sa chapter 1, verse 16 to 17. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So wag tayong magpadaya, mga ka-Team Jesus. Wag tayong magpadaya sa ating laman. Bawat mabuti. Anong sabi dito? Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth to the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. So lahat ng ang pagbubunga ng kasalanan, mga ka-Team Jesus, ang bunga ng ating kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Subalit ang bunga ng banal na espiritu ay nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya every good and perfect gift is from above. Ano ba yung perfect gift na ibinigay ng Diyos sa atin? Ang perfect gift na ibinigay ng Diyos sa atin, mga ka-Team Jesus, ay ang ating libreng kaligtasan na nanggagaling sa Diyos Ama. Sa makatuwid, huwag tayong magpapaluko sa ating laman.
sa sinasabi ni Satanas, kagaya ng ginawa niya kay Eva. O, ang sabi niya kay Eva, anong sabi? Anong sabi ng Diyos sa iyo, sa inyo? Na huwag kayong kumain ng tanim na ito, ng prutas na ito dahil nakakamatay ito. Mamamatay kayo? Anong sabi ng Diyos? Sabi ni Iba, yes, yan ang sabi ng Diyos. Ang sabi ni Satanas, ang sabi ng ahas, no, hindi. Hindi kayo mamamatay niyan. Nagkakain kayo ng prutas na ito. Kagkakain kayo ng prutas na yan, magiging marunong kayo kagaya ng karunungan ng Diyos. Oh. Hindi kayo mamamatay, maging immortal kayo kagaya ng Diyos. Kung kakain kayo ng bunga na yan, ng prutas na yan. Maging maalam kayo, marunong kagaya ng Diyos. So ito si Eva, dahil sa kanyang likas na laman, putik siya nang galing, di ba? Putik ang tao, nanilika ng Diyos. So, ang kanyang pagnanasa, wow! Oh, talaga? Yun pala yun, pagkakain ako ng prutas na yan, ay magiging, kasi nga, magbubukas ang kanilang mga isipan, so malalaman nila, sila'y hubad, ng ganito, ganyan. Oh, yun pala yan, magiging marunong ako kagaya ng Diyos. Oh. Kaya kinain niya. Ayan. Naging marunong ba siya? Hindi. Ang kanilang kasalanan, ang kasalanan nila iba yung maging marunong sila, ganyan, kumain sa prutas. Ang kasalanan nila ay paglabag sa utos ng Diyos. Yan ang inutos ng Diyos eh. Wala nang, no buts, no ifs. Pag inutos yan ng Diyos, ibig sabihin nun, yan ay nakakabuti sa Kanya. Yes, Lord, kung ano man po ang iyong kalooban. Panginoon, anong gagawin ko sa sitwasyon namin? Anong gagawin ko? Magulo ang isipan ko, ang dami kong mga tatrabahuin, ang dami kong mga gagawin, ganito, ganyan. Anong gagawin ko? Oh. Kung sarili lang natin, kung ang ating pagnanasa, ang ating bibigyang pansin, talagang wala tayong magawang mabuti. Kasi ang pagnanasa natin ang inasa sa isip natin, wow, talaga? So, ibig palang sabihin nun ay magiging Diyos din ako. Oo, magiging marunong din ako. Wala na akong kamatayan. Oh. No? Nagpaloko siya sa demonyo. Nagpaloko siya sa ahas. Oh. Pero kung tayo na kay Kristo, alam natin ang mga salita ng Diyos, andito ang salita ng Diyos. Anong gagawin ko, Lord? Nahihirapan na ako. Ang dami kong mga pagsubok sa buhay. Anong gagawin ko? Tulungan mo ako, Panginoong Jesucristo. Kailangan kita. O, ang sagot ng Diyos, be still and know that I am God. O, see? So, kung alam natin ang mga salita ng Diyos at tayo naniniwala sa Kanya, sumasagot ang Diyos. Sumasagot siya. Be still and know that I am God. Kaya hallelujah! Yes, Panginoong Jesucristo, ako po ay magiging be still. Anong ibig sabihin ng be still? Ibig sabihin nun ay, calm down, calm down. Relax ka lang. Relax ka lang. Be comfortable at your seat. Gano'n ang ibig sabihin ng be still. Na ibig sabihin nun, diyan ka lang. Relax ka lang dyan. Huwag ka mag-alala. Relax lang. Relax ka lang dyan. Gano'n, no? Gano'n ang be still. Relax lang. Nagpupuri sa Diyos. Okay, be still. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Oh? No? Be still. Relax. Be comfortable.
Be at peace. Okay lang yan. No worries. I am in control of everything. Oh, see? Ganon yun. Ayun lang yun. Be still and know that I am God. Yan ay nasa Psalm 46:10. Oh, see? Be still. Kalma lang. Relax lang. Upo ka lang dyan. Paniwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Be still and know that I am God. So, be still, relax ka lang. At unawain mo. Paniwalaan mo. Ako ang Diyos. Oh. Pag sinabi na ng Diyos yan na siya ang Diyos, biruin mo yung Diyos na pinaniniwalaan mo, siya ang may-ari ng lahat. The maker of heaven and earth, the owner of the universe. Tayo nga, tuldok nga lang tayo sa universe. Hindi nga tayo nakikita sa universe. Mas makita pa yung star kumpara sa atin. No? Pero ang pangako ng Diyos, relax ka lang. Paniwalaan mo ako. Be still and know that I am God. Ako ang Diyos. Ako ang may-ari ng lahat. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Relax ka lang dyan. Huwag tayong magpapadaya sa mga tukso na nakapalibot sa atin. Sa mga tukso na gumawa ng kasalanan. Sa mga tukso na gusto nang maging magaan na buhay. O tingnan ninyo dito, kahit dito. Makikita namin dyan, sa may Bisonet, malapit sa opisina ng Joy Home Healthcare. Ay, may mga doon na ang seksi-seksi. Ang ibang mga damit ay, two-piece na lang, bra at saka panty na ang nipis-nipis. Yung iba, net ang sinusuot, nakitang-kita. Illegal yan, dinadakip sila niyan, pero nakakalusot pa rin, no? Bakit? Gusto nila ng madali ang trabaho. Katawan nila ang ibinibinta nila para sa pera. Katawan nila. Naging prostitutes. Ayaw maghirap. Ayaw na maging waitress. Ayaw na maging caregiver. Kung wala namang pinagtrabaho, lahat naman dito, halimbawa, mga senior, libre naman ang pag-aaral dito, elementary, high school, senior high, libre yan, walang bayad yan sa gobyerno. At saka mayroon pa silang pagkain sa lunch nila ba, lunch, libre yun. Para makapag-aral talaga. So, it's not a question na hindi ka makapagtapos ng senior high dito sa Amerika. Tapos, pag nag-senior high ka na, pwede ka na makapasok sa mga trabaho. Pwede kang maging waitress, waiter, pwede kang maging caregiver, o sa opisina, staff, whatever, ganyan, no? Tindera, sales ladies, whatever. Pero ayaw maghirap sa buhay. Ayaw magbanat ng buto. Ayaw magpawis, ayaw magtiis. Gusto ng magaan na trabaho, kaya ang katawan nila ang kanilang ginagamit. Ang sabi diyan, magalak ka, mapalad ang mga taong nananatiling matatag sa mga pagsubok na kanilang nararanasan. To God be the glory. Salamat po sa mga pagsubok ng buhay. Dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagdudulot sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. No? So, be still. Huwag tayong magpatukso. Huwag tayong magpadaya, mga ka-Team Jesus. Binigyan na tayo ng Diyos ng kanyang perfect gift for us. Ang ating libreng kaligtasan, hindi tayo nag-effort niyan. Libre yan na binigay ng ating Panginoong Diyos Ama. John 3:16, upang tayo ay mabigyan ng panibagong pagkakataon. Tayo, anong sabi diyan? Anong sabi diyan?
Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak. Yan ay nasa verse 18, no? Chapter 1, verse 18. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. O, maging higit tayo sa lahat ng mga nilikha niya. Kaya wag nating sayangin ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Hesukristo. Panghahawakan natin. Sabihin natin sa ating mga pagsubok sa buhay, hirap na ako, pagod na ako. O, kagaya ko halimbawa, Lord, I'm so tired. Na ganyan. Ang sabi ng Diyos, matulog ka. Magpahinga ka. O, di magpahinga ka kagaya ng ginawa niya sa kanyang mga propeta sa Lumang Tipan, no, si Jeremiah, sino pa yon, si Isaiah, o pagod na si Isaiah, pinatulog siya ng Diyos. Pagising niya, o mayroong anghel nagpadala sa kanya ng pagkain. O, di ba? Hindi pwedeng kung pagod na tayo ay mag-quit. Kung pagod, magpahinga. Para pagkatapos na tayo nakapagpahinga, marinyo na ang ating katawan na naman, ang utak natin, o balik na naman tayo. Ayan. Hindi pwedeng mag-quit, pwedeng magpahinga. You can rest, no? Pero hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng sumuko. Pag pagod, kailangan magpahinga. I'm tired. Kaya ikaw na muna, o kayo, mag-asawa kayo, marami kayong mga anak. Yung lalaki, napagod na rin. Pagod, o sige, dapat ang mag-asawa, lalaki at babae, dapat mayroon silang tinatawag na, yung day off. Day off ba? Salitan sila ng day off. O lalaki, ikaw na muna ang magbantay ng iyong mga anak. Dahil kailangan may day off, may pahinga ang babae, ang asawa. O sige, go asawa, mag-relax ka lang muna, maglakwatsa ka diyan, pasyal lang, window shopping ka lang ba? O, di ba? O kaya, anong gusto mo? Magpaganda ka diyan, go. O, maligo ka doon sa sapa na wala kang mag-relax ka lang. Ako, ang gusto ko ay mag-relax lang ako sa tubig, sa dagat, sa sapa, kung mayroon na wala akong ibang iisipin, o mga anak mo dyan, mga ganyan, wala, mag-relax lang ako buong araw. O, ganun ba? May mga paraan naman na pwede tayong magpahinga, mag-relax, calm down, be still, and know that I am God. Hallelujah. Kaya, rebuke is real, ang mga taong nagsasabing, Diyos ko, bakit mo ako tinutokso? Bakit mo ako sinusubok? Hindi ang Diyos ang nagsusubok sa atin dahil minsan hindi siya nanunubok ng tao. Ang kaaway ng Diyos ang sumusubok sa atin upang alamin kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Diyos Ama. No? Kaya, magkasundo kayo ng iyong asawang lalaki at asawang babae. Siya, may relaxation din. No? Sige, I'm giving you 1 day. 1 day to relax. Go. Magkano ang pera mo? Pera mo lang dyan ay 100 pesos. Mag-relax ka. Dapat magbigay rin kayo ng pera para sa inyong mga asawa, ang lalaki, asawang babae. Hindi pwede, isama nyo yan sa budget. Hindi pwedeng sabihin nyo na, ay, mahirap kasi ang buhay, pambili ko na lang yan. No, it's not. Hindi pwede yan. Hindi yan exempted. Dapat, ay mayroon talagang budget. 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, okay, go. Sige, magpahinga ka. Ganun yun. Hindi pwedeng puro na lang pamilya iisipin nyo. Hindi pwedeng puro mga anak na lang iisipin nyo. Kailangan na mayroon din kayong pahinga. Na? Be still.
Be still and know that I am God. Ganon yon. Para sa ganon ay manatili tayong malakas. Manatili tayong yung makapagpapatuloy tayo sa mga trabaho natin sa Diyos. Hallelujah. Father God, thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa pagpapaalala sa amin. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na maaaring sabihin namin na pagod na kami, hindi na namin kayang tiisin ang mga pagsubok sa buhay, sa sakit na nararanasan namin, nararamdaman namin emotionally, sa mga taong nananakit sa amin, hindi na namin kaya. Father God, patawarin mo po kami, Lord. Maraming salamat po, Lord Jesus, na sa mga pagsubok na ito, sa mga trials, maraming salamat sapagkat ito ay magpapatatag sa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, na panghawakan namin ang aming pananampalataya at mayroong kaming kapangyarihan na itakwil ang mga tukso na nasa aming paligid, ang mga tukso na nasa aming harap. Sa pangalan mo, yung Panginoong Jesucristo, mayroong kaming kapangyarihan. Mayroong kaming kapangyarihan sa pagmamahal, mayroon kaming kapangyarihan sa pagpipigil sa aming mga sarili upang hindi kami matukso. Hallelujah. Yes, Lord. At paninindigan namin ang aming pananampalataya sa iyo, ang iyong pangako sa amin, ang aming buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay namin at amin itong mapagtagumpayan, ang aming ultimate reward ay ang aming buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Yes, Almighty Father, maraming salamat po. Napakabuti mo po. Thank you. Thank you sa aming sa pagpapalakas sa amin ng aming mga espiritu, sa pagkain na aming nakakain sa araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dahil ito'y nagpapalakas sa amin. At kung malakas ang aming mga espiritu, ang aming mga katawang lupa ay malakas din. Hallelujah. Oh, hallelujah. Busog na busog ang aming mga espiritu, kaya ang aming mga katawang lupa ay malakas at busog na busog din dahil sa iyo, sa iyong mga salita, Panginoong Jesucristo. Hallelujah! To God be all the glory and honor, Father. Lord, itanim mo po sa aming mga isipan, sa aming mga puso, itong iyong mga salita, nang sa ganoon sa bawat pagkakataon na nandoon ang tukso na nais kaming tuksuhin, ay itong mga salita mo ang aming ibabato sa demonyo, ang aming maging sandata, nang sa ganoon ay malampasan namin ang anumang mga tukso, hindi kami matukso sa anumang mga patibong ng demonyo, hindi kami madaya. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Holy Spirit, thank you. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, pinagdadasal namin, Panginoon, na ikaw po ang magtatagpo ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang magbibigay ng kanilang mga prayer request. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. You are our shepherd, and we shall not want. Oh, hallelujah. We shall not want. Lahat ng aming mga pangangailangan ay iyong ibibigay sapagkat ikaw ang aming shepherd, ang aming tagabantay. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, at maraming salamat po sa internet connection at kami ay nakaraos sa iyong Bible study sa araw na ito. In Jesus' name, Amen! Woo! God is good all the time. Kaya mga ka-Team Jesus, kayo ba? Ayan, no? Nagiging, na naman tayo, malakas na naman tayo. Nagiging, nagkakaroon na naman tayo ng motibasyon na ituloy ang ating pagtanggap sa mga pagsubok sa buhay sapagkat nandoon ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin, mga ka-Team Jesus. Thank you sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Ayan, mag-intay kayo, magtiis kayo, sapagkat tatapusin pa namin ni Sharon itong ating mga dapat na tapusin sa buwan ng July.
para maipadala na ang mga love gift na ibinigay o ibibigay ng Diyos para sa inyo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. A slow connection.